Hello guys! Ngayon, ang ating content ay tungkol sa pag-change number and ito yung process at requirements for change number request sa Telepreneur Corp. Number 1, gumawa ng iyong letter of intent or LOI at ito ay inyong pirmahan. Kailangan ay naka-indicate ang mga sumusunod na details: old number, new number, government-issued ID, date kung kailan ginawa ang request, and signature over printed name. And number 2, mag-selfie, hawak ang kanilang LOI, yung ginawa niyong letter, at government-issued ID. Kailangan ay nababasa ang inyong LOI para ma-validate ang request. Ito naman guys, sa mga list of government-issued IDs na accepted, hindi po pwede ang expired, kaya paki-check po ang ID na ipipresent po ninyo para sa fast processing po ng inyong request. Need po natin dyan ang passport, may picture at pirma, student ID with certificate of registration, UMID, PRC, voter's certificate if voter's ID is unavailable, driver's license, SSS ID, Pag-ibig ID, NBI clearance, and PWD ID. Isang ID lamang po ay okay na pong i-present. Alin man po sa mga ID na yan ang available po, yun po ang ipipresent natin. Ayan po. Kapag ready na po ang inyong mga requirements at nakagawa na rin po kayo ng inyong letter of intent and napicturean na po ninyo at nakapag-selfie na rin po kayo, ito po ang gagawin. Maaring mag-request sa TPC main at branch offices or isend po ang mga documents via email sa account tpc@yahoo.com. Importante na ang petsa sa LOI ay parehong petsa kung kailan ito isi-send via email. So, yung letter po ninyo na isinulat ay tugma dapat sa sa araw ng pagsisend ng letter at documents or any ID sa email po. Okay po. Ito naman po guys ang mga dapat nating tandaan sa paggawa ng letter of intent. Una, kailangan meron pong title. Yun po yung letter of intent for change number. And then, pangalawa, yung date kung kailan ipapasa ang LOI. Sa sample po natin, September 24, 2022. Kung anong date po ninyo ipapasa yung LOI, yun po ang ilalagay. And then, name at kung anong type ng inyong account. For example, dito po sa letter natin, ako po si Juan de la Cruz, yun yung name niya. Tapos, anong type ng kanyang account? TPC dealer na may username na, so kailangan din po nating isulat. Kung ikaw ay TPC dealer, kailangan mo ng account username, ilalagay po nyo yung username po ninyo. Pero kung ikaw naman po ay TPC retailer, hindi na po kailangang isulat yung account username dahil wala naman po ang retailer. At isusulat mo po diyan kung ano po yung full home address mo. And dito, nakalagay at nakatira sa Block 1, Lot 2, Barangay Katipunan, EDSA Muñoz, Quezon City. Nagre-request na i-change ang aking old number. So, isusulat mo po yung iyong old number. Tapos, sa aking new number, so isusulat mo din po yung iyong new mobile number. Make sure lamang po na registered na po sa
NTC, naka-SIM registration na po ang inyong ipapalit na number, and na-dial na po sana sa *888 kung ito po ay Smart or TNT, at 211 naman po kapag ito ay Globe. And ilalagay mo din po yung reason for change number. For example, dahil ito ay deactivated na. Yun po ang ilalagay. So, tapos, kailangan po ng pirma over printed name. At isasama mo po dyan yung valid ID. Must be visible po yung valid ID. Kapag pinicturean nyo, nakasama po yung letter of intent. At nakalagay po dito na ang LOI o yung letter of intent ay dapat handwritten o sulat kamay. Hindi po pwedeng typewritten. So, picturean ito ng malinaw at nababasa ang nakasulat. Make sure na may load credit ang inyong old number. Kahit po sabihin nating deactivated na, pero kailangan may load. Kung wala pong load yung deactivated na SIM ninyo, or yung old number po ninyo, kailangan po mapaloadan ninyo sa inyong dealer or sa mobile stockies ng kapag ikaw ay reseller, 100 LC. Kapag ikaw naman po ay dealer, kailangan meron po itong 250 250 na LC. At kapag mobile stockist ka naman po, 255 LC. Kapag city stockist ka naman po, 257 na LC po ang kailangan. So, kahit po hindi na po gumagana yung SIM, mababasa po yan ng system kahit mapaloadan po siya na deactivated na. So, yun po ay tandaan po natin. Ito naman po guys, ang sample na letter of intent na ginawa ng isang retailer. So, nakalagay dito yung title, letter of intent for change number, tas yung date, tas yung pangalan niya, tas kung anong type siya ng yung account niya, which is retailer, tapos yung address niya, and yung old number, new number niya, at yung reason ng kanyang pag-change number. Tapos, linagay niya yung pangalan niya, nag-sign siya. Tinakpan ko lang for security purposes. And then, yung kanyang ID. Dapat pag pinicturean po natin, dapat po visible or readable po. So, yun po. And sa pangalawang image naman is yung nag-selfie siya na hawak niya yung letter of intent at yung ID niya. Kailangan po, kapag zoom, nakikita po yung letter, yung nakasulat at yung nakasulat sa ID. So, yun po. Okay po. Ito naman po guys, kapag kayo po ay nakapag-send na dun sa binigay na email kung saan po tayo ay magre-request ng change number, which is accounttpc@yahoo.com. Ito naman po yung kanilang ire-response na email received. Tapos change number fee, dealer 253, reseller 100. And sa other account type po, which is mobile stockist or city stockist, may guide po kanina kung magkano po yung dapat na may iwan na LC para ma-process po ang ating request. So, yun po, maghihintay na lamang po ng mga ilang days, 1 to 3 days, expected po natin na ma-change number na po. Basta, tama po yung requirements, and may LC po sa ating account, mapaprocess po ng mabilis ang ating request. Okay, thank you for watching po, and please subscribe po kung kayo po ay may natutunan sa ating video. Salamat!